Hello po, si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po! Ang kwentong ito kasama ang lugar, pangyayari at tauhan ay pawang katang-isip lamang ng manunulat. Ang mga pagkapare-pareho ng mga bagay sa tunay na buhay kung meron man ay nagkataon lamang. May mga salita ding gawa-gawa lang ng manunulat at maaring hindi ayon sa mitolohiya na napag-aralan ng mga eksperto. Hindi po pinapayagan ang pag-repost at pagbahagi ng kwentong ito sa ibang social media platforms na walang pahintulot ng manunulat. Salamat po! Maaaring pakinggan nyo po muna ang unang bahagi ng kwentong ito para lubos nyo pong maintindihan ang daloy ng istorya. 20 years later. Bunso, kung ikaw ito, pinapalaya ka na namin. Mahal na mahal ka ni ate. Tandaan mo yan, sabi ng isang babae na nanginginig sa lamig, ngunit hindi ito alintana. Umiiyak na rin ito. Pagkatapos sabihin ng babae na iyon na pamilyar ang tinig ay nawala na lang ako bigla. Napunta ako sa isang kawalan. Madilim ito, wala akong makitang liwanag. Napapapikit ang aking mga mata ngunit nilalabanan ko ito para akong inaantok. Maya-maya pa ay hindi ko na nalabanan ang antok na iyon. Unti-unti akong napapapikit at kalaunan ay nawala na ng malay. Bigla na lang ako nagising sa aking mahimbing na pagkakatulog. Nananaginip na naman ako. Simula nang dumating ako sa Pilipinas noong isang buwan pa galing sa Amerika, ay paulit-ulit na lang ang mga panaginip ko patungkol sa mga bagay na pamilyar sa akin, ngunit hindi ko naman mawari kung ano ba ang mga iyon. Ako pala si Adam Belmonte, isang 20 taong gulang na binata. Namulat ako sa Amerika, ngunit marunong pa rin akong magtagalog kasi tinuturuan pa rin ako ni Mommy at Daddy. Pinangalanan daw ako sa aking namayapang tito na si Adam Almazan. Laging sinasabi ng mga magulang ko at lolo't lola ko na magkahawig talaga kami. Sabi ni Mommy, pagkatapos kong ipanganak 20 taon na ang nakalipas, ay napagpasyahan ni na Daddy na sa Amerika ako palakihin. Ang mga magulang ko ay may negosyong malaking pabrika kaya si Daddy ay laging umuuwi ng Pilipinas para asikasuhin ang negosyo ngunit bumabalik naman agad sa Amerika. Meron silang pinagkakatiwalaang tao na namamahala kung wala si Daddy. Si Mommy pala ay galing sa isang pamilyang Almazan na nagmamay-ari ng isa sa mga pinakamalaking telecommunication companies ng bansa. Siya ay si Samantha Almazan Belmonte at nasa 45 taong gulang na. Si Daddy naman ay si Carl Belmonte at nasa 50 taong gulang na. Masasabi kong mahal na mahal nila ako. Na ibibigay ang gusto ko ngunit laging sinasabi ni Mommy sa akin na hindi lahat ng bagay sa mundo ay naibibigay sa akin. Kaya dapat daw na marunong akong magpahalaga sa mga bagay-bagay at hindi dapat binabaliwala ang mga natanggap ko na biyaya. Bagos dapat marunong daw akong magpalago ng mga natatanggap ko. Napagpasyahan ng mga magulang ko na umuwi na ng Pilipinas at dito na magpatuloy sa pag-aaral para mas maasikaso pa nila ang negosyo nila at para lagi naming makita sina lolo at lola. Naputol lang ang pagmumuni-muni ko nang marinig kong may kumakatok. Sir, pinapagising na po kayo ni Ma'am para mag-agahan na. Maaga daw kayo pupunta sa bahay ng lolo at lola mo. Sabi ng mayordoma na siyang kumakatok sa aking pinto. Sige po ate, pakisabi na lang po na bababa na ako pero bago yan ay maliligo at magbibihis muna ako. Sagot ko naman. Hindi na sumagot yung mayordoma at umalis nang marinig niya akong nagsabi nun. Pagkatapos maligo at magbihis ay bumaba na ako at pupunta na ako sa dining table namin. Nandoon na sina Mommy at Daddy na nagsimula ng kumain. Oh Adam, andito ka na pala. Umupo ka na para makapagsimula ka ng kumain. We will visit your grandparents today, sabi ni Daddy nang makita ko. Sabado pala ngayon kaya di pumunta ng opisina si Daddy.
Lagi niyang nilalaan kasi ang mga weekends para sa pamilya. Maliban na lang talaga kung kinakailangan pumunta sa office. Adam, for sure matutuwa ulit ang mga lolo at lola mo sa pagbisita natin, nakangiting sabi ni Mami. Lagi kaming bumibisita sa mga magulang ni Mami. Noong una nila akong nakita, lagi akong niyayakap ni Lola kasi para daw talaga akong si Tito Adam, yung bunsong kapatid ni Mami na kapangalan ko. Hinahayaan ko naman kasi nakikita kong masaya talaga si Lola nang makita ako. Si Lolo naman ay nonchalant lang pero nakikita kong naluluha yon. Excited din akong makita sila ulit. Nananghalian muna kami sa mansyon ng mga almazan at pagkatapos ay nagpahinga lang saglit. Nang bandang alauna na ay umalis na kami papuntang sementeryo. Nang makarating na kami sa lugar kung saan nilibing ang tito ko ay nakaramdam ako ng kakaiba. Parang pamilyar ang nasa paligid. Naninindig ang mga balahibo ko. Pagkarating namin sa may puntod niya ay parang di ko mapigilang malungkot at maya-maya pa ay tumulo ang mga luha ko. Napansin naman iyon ni Daddy. Adam, is there something wrong? Tanong ni Daddy na may pag-aalala. Wala po Daddy, napuwing lang siguro, sagot ko naman. Halatang di naniniwala si Daddy ngunit hindi na lang niya ito tinanong pa ulit. Lumapit naman si Mami sa akin at nakita din niya pala ang aking pagluha. Adam, siguradong matutuwa sa iyo ang tito mo kung buhay yon. Magkamukhang magkamukha talaga kayo, sabi ni Mami na may halong lungkot sa boses. Alam kong nangungulila din si Mami sa kanyang kapatid. Tumango na lang ako. Nakakaramdam pa rin ako ng matinding lungkot. Tinitingnan ko din yung katabing puntod ng tito ko. Hindi ko alam kung bakit ako ay naiinganyo na lumapit dito. Puntod ito ng isang babae na ang pangalan ay Lucy Montenegro. Parang pamilyar ang pangalan ng taong ito. Napansin ko din na magkatulad sina tito anong taon ng kamatayan. Hindi ko na malaya na lumapit na pala si Lolo sa akin hanggang sa nagsalita ito. Bakit nakatingin ka sa puntod na iyan iho? Tanong ni Lolo sa akin. Hindi ko alam Lolo, para kasing dinadala ako ng mga paa ko rito. Parang pamilyar sa akin ang lugar at pamilyar yung pangalan ng babae sa akin, sagot ko naman. Napatingin si Lolo sa akin ng seryoso, hindi ito kumikibo. Tumingin din ako sa Lolo ko para bang pinagmamasdan niya ang mukha ko na para bang may gusto siyang sasabihin. Maya-maya ay tinawag na kami ni Lola para magdasal sa puntod. Pumunta naman kami. Pagkatapos naming magdasal ay madami pa kaming pinag-usapan. Lagi nilang kinikwento ang buhay ni tito na aking katukayo. Sinasabi nilang naging pasaway ang tito ko pero mabait naman daw ito. Nagtanong din sila kung kailan ako mag-e-enroll. Sinabi ko naman na baka sa susunod na taon na. Gusto ko munang libutin ang Pilipinas at i-enjoy ang mga magagandang lugar dito. Tumangutango naman sila. Nasabi ko na din ito sa mga magulang ko at pumayag naman sila. Nagdaan pa ang 2 oras ay napagdesisyon na naming umuwi. Pagkarating namin sa mansyon ng lolo at lola ko ay nagpahinga lang kami ng saglit tapos nagpaalam na din. Bago kami umalis ay niyakap ako ng lolo ko ng mahigpit. Anak, masaya akong nagbalik ka, namimiss ka na ni Papa, bulong ni Lolo sa akin. Nagtaka man at gusto kong mang sabihin na apo niya ko ay hinayaan ko na lang kasi baka mabigat pa rin sa loob ng lolo ko ang pagkawala ng kanyang uniko iho. Kung ako lang ang makakagaan sa loob niya ay hahayaan ko siya. Niyakap ko na lang si Lolo ng mahigpit at nagpaalam na kami. Nakita ko naman maluha-luha ang 2 matanda. Sinabi ko sa kanila na lagi ko silang dadalawin. Nang makarating na kami sa bahay ay sinabi ko sa mga magulang ko na magpahinga lang ako at kung tulog pa ako at gusto na nilang maghapunan, huwag na lang nila akong tawagin. Sumang-ayon naman sina Daddy at Mommy. Nang makarating ako sa aking silid ay nanghilamos lang ako at dumiretso na ako sa kama at nagpahinga na. Pagkapikit ng aking mga mata ay biglang napadilat ako at nasa isang kawalan na ako. Madilim ito. Ako'y lumulutang-lutang lang. May narinig akong boses na pamilyar sa akin. Boses iyon ng babae. Maliban sa lagi ko tong naririnig sa mga panaginip ko ay parang boses iyon ni Mami. Bunso, kung ikaw ito, pinapalaya ka na namin. Mahal na mahal ka ni ate. Tandaan mo yan, sabi ng boses na nanginginig sa lamig ngunit hindi ito alintana. Umiiyak ito.
Pagkatapos sabihin ng babaeng iyon ay napunta naman ako sa isang pamilyar na lugar. Iyon ang sementeryo kung saan nakalibing si Tito. May isang binatang lalaki na nakatayo sa puntod ng tito ko. Nakaharap ito sa puntod at nakatalikod sa akin kaya di niya ako makita. Lalakad sana ako palapit sa kanya ngunit biglang may malamig na hangin na pumalibot sa akin. Napapikit ako at bigla akong nasambit ang isang pangalang pamilyar din sa akin. Nathan, tawag ko sa lalaki. Lumingon ito. Nang makita ko ang mukha niya ay napaluha ako. Nathan, sambit ko sa pangalan niya ulit. Adam, sabi ng binata na naluluha na patakbo papunta sa akin. Nang makarating siya sa harap ko ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit at hinalikan ng kay tamis ang aking mga labi. Nagbalik ka, mahal ko. I am so sorry for all the things I have done. Huwag mo na akong iwan please, sabi ni Nathan na umiiyak. Ako'y nakayakap lang sa kanya at umiiyak na din. May sasabihin pa sana ako ngunit bigla na lang umihip ang malakas na malamig na hangin ngunit ako lang ang tinatangay. Nathan, tulong! Sabi ko sa binata. Adam, please wag mo na akong iwan, sabi ng binata. Walang nagawa si Nathan. Masyadong malakas ang hangin na tumangay sa akin. Wala lang din akong ibang nagawa kundi sumigaw ng sumigaw sa pangalan niya. Nananaginip pala ako at sa kasalukuyan ay sumisigaw ng pangalan ni Nathan. Buti na lang at napadaan si Mami sa silid ko at narinig niyang sumisigaw ako kaya pinatawag niya si Daddy at hiningi ang duplicate ng susi para mabuksan ang aking silid. Nang makapasok na sina Mami at Daddy ay ginising nila ako. Narinig nila ang sinambit kong pangalan at kilalang kilala nila ito. Nang magising ako ay niyakap ako ni Mami. Ako naman ay takot na takot. Mami, sambit ko na humihingal. Si Daddy naman ay tumawag ng kasambahay at para magdala ng tubig na maiinom. Tahan na anak, masamang panaginip lang yon, sabi ni Mami na may pag-aalala. Si Daddy naman ay hinawak-hawakan ng aking likod para ako'y kumalma. Inabot na din niya ang tubig nang dumating iyon galing sa aming kasambahay na inutusan niya. Who are you calling anak? Tanong ni Daddy sa akin pagkatapos kong makainom ng tubig. Hindi ko alam Daddy, may nakita lang akong lalaki sa panaginip ko na nakatayo sa puntod ni Tito. Tinawag ko ang pangalan niya at masaya at naluluha niyang sinabi na nagbalik na ako, sabi ko naman. Nakita kong nagkatinginan sina Mami at Daddy. Panaginip lang yon anak, huwag mo nang intindihin niyon, sabi ulit ni Mami na may halong pag-aalala. Gusto mo samahan ka na lang namin ng Mami mo Tito at magpapadala kami ng dinner? Di ka pa kumakain? Huwag na po Daddy, bababa na lang ako sa kusina. Pakisabi na lang kay Manang na ipapainit ko na lang ang food. Bababa ako maya-maya pagkatapos ko maligo. Kailangan ko lang siguro ng mag-freshen up, sabi ko naman. Sige anak, if you need anything, just let us know ng Mami mo ha, sabi ng Daddy. Iyon naman din ang ginawa ko. Pagkatapos kong maligo ay bumaba na ako para kumain. Iniisip ko pa rin yung pangyayari sa panaginip ko. Sino kaya ang lalaking iyon? Parang totoo yung pangyayari sa panaginip ko. May kakaiba din akong nararamdaman sa lalaking iyon. Ang gulo talaga. Lumipas ang mga araw ay maayos naman lahat maliban na lang sa paulit-ulit na nagpapakita ang lalaki sa panaginip ko. Hindi ko sinasabi sa mga magulang ko ito kasi ayaw ko mag-alala sila. Laging sinasabi ng lalaki sa panaginip ko na namimiss niya na ako. Nangungulilya na daw siya sa akin. Isang araw ay pumunta ako sa Montenegro Mall, isa sa mga pinakamalaking mall sa Pilipinas na pagmamay-ari ng Montenegro Business Empire. May kikitain kasi akong kaibigan na kakauwi lang galing sa USA. Habang naglalakad ay may napansin akong isang matangkad na lalaki na nakatalikod at may kasamahang mga 6 na bodyguards na kasing tangkad din nito. Parang nagmamasid-masid ito sa mall, halatang importanteng tao ito. Napapatingin talaga ako sa gawing iyon. Hindi lang ako, pati din yung mga tao sa mall. Hindi ko alam bakit parang may enerhiya na gusto akong palapitin sa lalaking iyon. Hindi ko na malaya na naglalakad na pala ako papunta sa kanya at mga bodyguards nito. Nahinto lang ako na marinig ko ang babaeng parang bakla akong makasigaw ng pangalan ko. Adam, I miss you! Sigaw ni Adele na tumakbo papunta sa akin. Siya yung kaibigan na tinutukoy ko.
Actually, mag-best friends kami. Kababata ko siya nung nasa US pa kami ng pamilya ko. Maloko talaga ito at maingay. Partida pa na galing din ito sa isang prominenteng pamilya. Adele, ano ba, nakakahiya ka? Pinagtitinginan tayo ng mga tao, sabi ko na namumula na at nahihiya sa pinaggagawa ng best friend ko. Napalingon din sa amin yung lalaki at yung mga bodyguards niya. Nagtama ang aming mga mata habang yakap ko pa din si Adele. Nagulat kaming dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Para siyang yung lalaki sa panaginip ko. Gwapo at matikas din ito, ngunit ito yung mature version ng lalaki sa panaginip ko. Parang nasa late 30s na ito, ngunit yung appeal nito ay napakalakas pa din. Napansin ko din na nakaawang ang mga labi nito na nakatitig sa akin. Nakikita ko na din ang paggagulat nito. Naputol lang ang titigan namin nang may kumausap sa kanyang matandang babae. Ako naman ay hinila na ni Adele kung saan man gusto niyang pumunta. Pumunta kami ni Adele sa isang butik ng mamahaling mga bags. Kinakausap niya ako habang namimili, ngunit ang aking atensyon ay wala sa kanya. Iniisip ko pa din yung lalaki na nakatitigan ko kanina. Grabe epekto niya sa akin. Hindi lang sa gwapo ito, ngunit parang ramdam kong matagal na kaming magkakilala. Matagal ko na talagang alam na kakaiba ako. Hindi ako attracted sa babae. Hindi ko pa ito nasasabi sa pamilya ko. Hindi naman ako takot. Pero gusto ko lang talagang sarilinin nito. Mas comfortable ako sa ganoon. Alam mo Adam, kanina pa ako nagsasalita rito pero para namang hindi ka nakikinig sa akin. Parang ang layo ng iniisip mo, pagputol ni Adele sa aking pagmumuni-muni. Sorry Adele, may naalala lang kasi ako, sagot ko naman. We, ayaw mo lang ata akong makasama eh. Hindi mo yata ako namimiss, sabi ni Adele na parang bata. Tumigil ka nga, sana di kita sinipot dito kung ayaw kitang kasama, sabi ko naman. Heto naman, napakaseryoso mo, tawang sagot ni Adele. Ikaw kasi, sabi ko naman na nakaaktong naiirita sa kanya ngunit hindi naman talaga. Sayang naman Adam, hindi ka makakasama sa amin ni Mami papuntang Cebu bukas. Gusto pa naman kita makabanding ulit, sabi ni Adele na nag-iinarte. Sinabi ko naman sa iyo reasons ko, diba? Babawi na lang ako sa iyo best friend pagdating mo ulit dito sa Manila at bago ka umuwi ng US. Sabi ko naman na nakangiti sa kanya. Okay, ano pa bang magagawa ko Adam? Sabi ni Adele na napak-cute kong ngumiti. Maraming napamili si Adele sa araw na iyon. Ako naman ang tagadala ng mga nabili niya. Hindi ko na din nakita ang lalaking nakipagtitigan sa akin. Sinundo na si Adele ng driver nila at ako na may nagpaiwan sa mall kasi sabi ko may nakalimutan pa ako na bilhin. Nang makaalis na sila ay ako naman ang naglibot-libot at umaasa na makita ulit yung lalaki, ngunit bigo ako. Naisip ko na lang na pumunta sa sementeryo at dalawin si Tito. Hindi ako nagsasakyan papunta ng mall kanina kaya nag-book na lang ako ng sasakyan sa isang car booking app papunta doon. Pagkarating ko sa may puntod ni Tito ay nakita ko yung pamilyar na lalaki na nakaharap dito. Hindi niya ako napansin kasi nasa likuran lang naman ako. Ito yung lalaking nakita ko sa mall base sa tindig at suot nito. Ito yung lalaking kamukha ng nasa panaginip ko. Adam, alam mo bang parang nakita kita kanina sa mall namin? Alam mo bang hinihintay ko pa rin ang magbalik ka at magpakita ka sa akin ulit? Mahal na mahal kita Adam. Alam kong alam mo yun. Kung nandito ka at naririnig mo pa rin ako, patawarin mo na ako. Masyado nang napakahirap ang 20 taong wala ka. Sabi ng lalaki na naiiyak na parang hindi napapansin ang paligid. Hindi ako umimik. Ayaw ko siyang distorbohin. Nang nakita ko yung kamukha mo kanina, alam mo bang gusto ko siyang puntahan, yakapin, halikan? Parang ikaw na ikaw yon, mahal ko. Magpakita ka naman ulit oh. Promise, tutulungan na talaga kitang makipag-usap sa pamilya mo. Magpakita ka ulit sa akin. Pagkatapos noon, handa na akong i-let go ka, sabi ng lalaki sa puntod ng tito ko na umiiyak na. Nagulat din ako sa pinagsasabi nito. Hindi na ako nakapagpigil at nagsalita na dito. Bakit niyo po kinakausap puntod ng tito ko? Tanong ko na kinakabahan. Napalingon naman yung lalaki. Adam, tawag ng lalaki sa akin at tumakbo ito papunta sa akin at niyakap akong mahigpit. Hindi ako nakaimik.
Pagkatapos ay inabot niya ang mga labi ko at hinalikan ng napakalalim habang siya ay naluluha. Hindi ako makagalaw. Hindi ko din alam bakit hinahayaan ko siyang ginagawa niya yon sa akin. Natagpuan ko din yung sarili ko na tinatanggap at binabalik ang mga halik ng lalaki. Matagal kami sa ganong posisyon na parang hindi alintana kung may nakatingin sa amin. Ngunit napag-isip-isip ko na mali ang nakipaghalikan sa isang estranghero. Maling-mali ito, kaya naitulak ko yung lalaki. Adam, masaya akong nagbalik ka. Nakikita na ulit kita at nahahawakan. I always miss you. Pinapatawad mo na ba ako? Sabi at tanong ng lalaki. Teka lang kuya, bakit kilala mo ko at bigla ka nang hahalik? Ano ba ang pinagsasabi mo? Tanong ko naman sa kanya. Nagulat naman siya at tumahimik saglit. At bakit mo binibisita ang puntod ng tito ko? Kaano-ano ka ba niya? Tanong ko ulit nang di siya umimik. Lalo ko nakita ang gulat sa mukha niya. You mean you are not Adam Almazan and you're alive? Gulat na pagtatanong ng lalaki. Are you crazy? Of course I am alive. Nakikita mo nga ako, and why are you kissing strangers tapos lalaki pa? Tanong ko. I am so sorry. You're not really Adam Almazan? Are you not a ghost? Tanong niya. What a question! Baliw ka na nga. Sabi ko naman na tatalikod na. Baka talagang baliw na tong lalaking humalik sa akin. Nang nakatalikod na ako ay bigla niyang hinawakan ang kanang kamay ko para pigilan ako. Please, don't leave yet. I want to say sorry properly and I want to know you. I want to know if it's true that you are Adam's nephew, sabi niya. Lumingon naman ako at nakita ko yung mata niyang nagsusumamo. Nang pagmasdan ko ang mukha niya ay parang may kumakalabit sa puso at isip ko. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi kumikibo. Parang di ako makahinga at parang nahihilo. Hindi ko na lang namalaya na natumba na ako. Narinig ko yung sigaw bago ako nawalan ng ulira. Adam! Adam! Gumising ka! Sigaw niya.